sandali ng panahon. Kwaresma na pala. Kung ang Adbyento ay panahon ng paghihintay sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus, ang Kwaresma ay panahon ng paghahanda. Paghahanda para sa pinakamasayang sandali para sa ating lahat bilang mga Kristiyano, ang pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus pagkaraan ng 3 araw na kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus. Ang Pasko ng pagkabuhay ay napakasayang pagdiriwang sapagkat ito ang ruho ng pananampalatayang Kristiyano. Ngunit, bago tayo makarating sa Pasko ng pagkabuhay, kailangan ihanda natin ang ating mga sarili. Ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw ng paghahanda na magsisimula sa Miyerkules ng Abo at magtatapos sa pagtatakip silim sa Huwebes Santo. Sa Miyerkules ng Abo, pinapahira ng ating noo ng abo. Ano nga ba ang kahulugan ng abo? Una, ang abo ay tanda ng mga bagay na lumilipas o panandalian lamang. Ipinapaalala sa atin kung gaano kaikli ang buhay ng tao na tayo ay dumaraan lamang pansamantala dito sa lupa. Ang mga katagang sinasabi habang pinapahiran ng abo ang ating mga noo ay, tandaan mo, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. O kaya naman, magsisi ka at paniwalaan ang Ebanghelyo. Ang ikalawa, ang abo ay tanda ng kadalisayan. Ang mga lumang palaspas na binindisyonan noong nakaraang linggo ng palaspas ay sinusunog at ang abo nito ang ginagamit sa Miyerkules ng Abo. Ang abo ay isang purong elemento dahil ito ay sumasailalim sa proseso ng pagkasunog. Para sa makahulugang paghahanda, 3 bagay ang mahalagang dapat nating pagtuunan ng pansin. 3 P. Ang unang P ay panalangin. Sa panahon ng Kwaresma, tayo ay maglaan ng oras na makipag-usap at makipagniig sa ating Panginoong Diyos. Magbasa ng banal na kasulatan, makiisa sa mga online recollection at retreat, tumanggap ng sakramento ng kumpisal at iba pang mga banal na gawain. Ang ikalawang P ay ang pag-aayuno. Magsanay tayo sa pagpipigil ng ating sarili o pagdidisiplina sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay hindi para tayo magdusa, pahirapan o gutuhin. Ngunit, ito ay bilang pagsunod sa sagradong tradisyon na mapaglabanan ang katakawan o gluttony sa wikang Ingles. Pagkakaroon ng masamang kaisipan, maling gawain at masamang pananalita sa ating kapwa. Ang pag-aayuno ay laging kaikibat ng pananalangin, pagsasakripisyo at paglilinis. Tuwing panahon ng Kwaresma, alam natin ang tradisyon ng pag-aabstinensya o ang pag-iwas ng pagkain ng karne tuwing Biyernes para sa mga may gulang na 14 years old pataas. Ang Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo ay mga araw na itinalaga ng simbahan para sa pag-aayuno at pag-aabstinensya. Ang pag-aayuno ay ang pagkain ng isang full meal o ay yung masasabi nating busog na tayo at 2 half meal or light meal yung hindi masyadong busog. Ito ay para sa mga may gulang na 18 years old hanggang 59 years old. Ang ikatlong P ay ang paglilimos. Dahil sa pag-aayuno,
isang full meal at 2 half meal lamang ang ating pagkain. Kaya, sa pag-aayuno, tayo ay nakakatipid. At kung anuman ang halagang natipid sa pag-aayuno, ito ay marapat na maibahagi sa mga nangangailangan o pagkakawang-gawa. Ang pagtulong sa kapwa ay isang napakahalagang tungkulin ng bawat Kristiyano. Ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng mga biyayang natanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng pera, kung hindi sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating oras at talento. Bawat isa sa atin ay tinatawag na umiwas sa pita ng laman at kamunduhan. Magsanay ng pagsasakripisyo at pagdidisiplina, hindi lamang po sa panahon ng Kwaresma, kung hindi sa lahat ng panahon. Isang tunay na pagbabalik loob at pagbabagong puso ang inaasahan natin sa ating lahat. Habang hinahangad nating sundin ang kalooban ng Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin ng may katapatan. Sa panahon ng Kwaresma, tayong mga nabautismohan o nabinyagan ay tinatawag upang panibaguhin ang ating mga pangako sa binyag. Habang may iba naman na naghahanda na mabinyagan sa pamamagitan ng tinatawag nating Rite of Christian Initiation of Adults. Isang panahon ng pag-aaral at pag-unawa para sa mga nagpahayag ng kanilang hangarin na maging Katoliko. Inaalala natin sa tubig ng binyag na tayo ay namatay sa kasalanan at kasamaan. At nakikibahagi tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at binigyan ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay sa Kanya.